Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 13 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:37 ng umaga. Araw po ngayon ng Saturday, Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa kahilingan ni Bong Revilla. Opo, na ipag-pray siya at yung pamilya niya. Ang title ko po ngayon ay Hiling ni Bong Revilla, Please Pray for Me. At ang nakadugtong pa dyan ay yung hindi siya mabilanggo. Yun po yun ang kahilingan niya. At doon din sa mga pamilya niya, ipag-pray daw. Yun ang sabi niya. Ngayon ay ayaw ko na sanang talakayin ito kasi nga nakakatawa lang po yung ganyan eh. Opo. Pero sige, talakayin natin at i-share ko yung nalalaman ko bilang isang born again, para mayroon kayong idea. Opo. Hiniling niya na ipag-pray siya at ang pamilya niya. Talakayin po natin ano ang masasabi ko diyan. Yan Ang masasabi ko po diyan ay hindi niya naintindihan o naintindihan natin siya na hindi ganun ang mag-pray. Ang mag-pray po kasi yan ay banal po yan o sagrado yan Pakikipag-usap po yan sa Panginoon. Opo. Ay hindi basta-basta yan. Opo. Hindi basta-basta. O hindi ganun yun. Hindi ganun. Na basta na lang ipag-pray. At yan nga yan nga ang tatalakayin ko dito ay bahala na kayo kung maniwala kayo, pero pumili ako ng mga verse. Kung 100 verse pwedeng gamitin dito pero pumili na lang ako ng 4 ata ito o 5. At yan po ang isi-share ko sa inyo. At mayroon akong gustong ipahiwatig, kaya ko pinili yan. O sige, at umpisahan na po natin mga kababayan, mga minamahal, para at least may mapulot tayo na idea. James 5:16 o Santiago 5:16, Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Yan po nakasulat. Therefore, ang pinagsasabihan po dito ay ang mga mananampalataya. Opo o kaya yung na-born again o kaya yung may pananalig kay Kristo. Ayan po o sa Panginoon. Yan po o kaya yung mga umaatin. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ayan po may requirement po. Confess your sins, hindi ba? I-confess mo yung mga kasalanan mo at bago mag-pray, and pray for one another so that you may be healed. Ang nakasulat po ang requirement po ay confess your sin. Ngayon
Kung hindi mo naman kinukumpis ang kasalanan mo, adi tuwang-tuwa ang demonyo diyan, di ba? Pag hindi nagkukumpis ang tao, ibig sabihin mas malamang siya ay alipin ng kasalanan. Oh. Para makaalis ka dun sa kasalanan mo, you confess your sin. Ayan po eh. Ngayon, libu-libong anghel po ang matutuwa sa langit. Nakasulat po yan, no? Sa pag-confess ng isang tao ng kanyang kasalanan, libu-libong anghel ang pumapalakpak sa langit. Yan po eh. Ang number 1 requirement po ay confess your sin. To one another pa nga eh. Pero nga, very careful. Kasi nga ay baka pagchismisan lang ay doon sa umaatin dyan sa mga congregation, dyan sa mga simbahan, kung minsan ang umaatin dyan ay osyoso lang. Be careful din, ano? Hindi basta-basta kinong-confess yung mga kasalanan. Lalo na kung maraming maapektuhan o magkakamatayan, hindi ba? O baka mapatay kung ikumpis mo, hindi ba? O kaya maingat din. Pero pwede mong ikumpis sa Panginoon. Ayan po, ano? Okay. At nakasulat dyan ay yung prayer ng righteous man avails much, hindi ba? O ay dinidinig po ng Panginoon yan. Dito kasi ang nakasulat is powerful and effective. Pero sa iba, avails much. Opo. Maraming benepisyo ang nakukuha kung ang nagpray ay yung righteous man. Okay. 1 John 5:14. And this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ayan po, ano? Ay ano ba yung prayer? Ay petition po yan eh. O kuwan natin yan eh. Yung parang plea, hindi ba? And this is the confidence we have in approaching God. That is, if we ask anything according to His will. Ayan po may requirement po eh. According to His will. If we ask something according to His will, He hears us. Kaya, kailangan po alam natin yung will ng Diyos. The will of God. Ay ano ba ang perfect will ng Diyos? The perfect will of God is lahat ay maligtas. Opo. What is the perfect will of God? Yun nga, ang lahat ng tao ay mailigtas. Ayan po. Kaya, gumagawa yung mga ligtas na tao, gumagawa ng paraan para mahikayat yung naliligaw o yung mga alipin ng kasalanan ay magsisi o confess nga confess your sin Ayan po, ano? Kailangan alam yun. Ano ang will ng God? Kasi kung sumasalungat ka sa will ng God, kung sumasalangsang ka o hindi kayo parihas, hindi ka pagbibigyan ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin yan. That if we ask anything according to His will, ayan po according to His will nga He will hear us. Ayan, ano? Hebrew 11 verse 6. And it is impossible to please God without faith. Ayan po, ano? Without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, ay kahit anong gawin mo ay mahihirapan ka. Kung
wala kang faith, ay hindi ka makakuha ng pabor sa Panginoon. Ayan po, Iyan po ang ibig sabihin niyan. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Ayan po nakasulat. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists. Kailangan paniwalaan mo ang Diyos o lahat yung mga sinasabi niya o lahat yung mga panukala niya o lahat yung ginawa niya, hindi ba? And that He is a rewarder to those who sincerely seek Him, hindi ba? Ayan po, nagbibigay siya ng reward doon sa talagang sincero na hinahanap siya o hinahanap yung kalooban niya. Ayan po, Okay. Romans, 4 lang pala ito. At dito na ako magtatagal. Romans 8, verse 26. At ito po ay hindi po alam ito ng mga iba eh. Opo. Yung tatlo, alam nila yan eh. Pero ito, hindi nila alam. Kaya nga, hindi nga pwede na mag-pray lang eh. Hindi pwede. Okay, Romans 8:26. And the Holy Spirit help us in our weakness. For example, we do not know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Ayan po. Medyo mahirap itong translation, hindi ko kabisado. Pero okay, paliwanag ko na lang po The Holy Spirit help us in our weakness. For example, we do not know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groaning that cannot be expressed in words. Mahirap nga. Pero ganito po yan. The Holy Spirit, yung Holy Spirit of God po ito, ay tinutulungan tayo sa ating mga weaknesses. Tinutulungan po tayo sa ating mga kahinaan. Isa po yan ang trabaho o ang ginagawa ng Holy Spirit. Isa yan, The Holy Spirit help us in our weaknesses. Ayan po. Maraming ginagawa po ang Holy Spirit na nakasulat po sa Biblia. Siguro 7 o hanggang 9 yan eh. Pero ako, kabisado ko po yung 7 eh. Ano ang ginagawa ng Holy Spirit? He will tell you things to come. Ayan, prophecy yan, ba? He will tell you the truth. Isinasaan niya sa iyo ang katotohanan. Kaya nga mayroong discerning spirit po eh. At ito nga, isa ito, He will help us in our weaknesses. Ayan po, 3. Pang-4, He will bring to your remembrance what Jesus told you. Ayan po, He will bring to your remembrance kung ano yung sinabi ni Jesus. Kahit nabasa mo lang yan o narinig mo lang yan, tutulungan ka ng Holy Spirit na ilagay sa memory mo. Ayan po, ilan na yun?
4. Panglima, He will testify that you are the Son of God. He will testify po, magtitestify ang Holy Spirit na ikaw talaga ay kabilang na doon sa family of God. Ayun po, marami po yang ginagawa, pero itong isa ay He will help you. The Holy Spirit will help you in your weaknesses. Ayan nga. At nakasulat po diyan, we do not know how to pray or what to pray. Ayan po. Hindi po natin alam kung anong ipapanalangin natin ay ang Holy Spirit po ang nagtuturo sa atin. Ayan po. Kaya nga, yung kahilingan ni Bong Revilla, hindi uubra yan eh. Hindi uubra yan eh. Kasi hindi naman ituturo ng Panginoon yan eh. Kung ganun, hindi ba? Ay nagnakaw siya, ay bakit ipagpipray mo siya na hindi siya makulong? Hindi ba? Mali eh. Accountability po. O kaya, ang tinuturo po ng Panginoon ay justice. God is a God of justice. Kaya hindi pwede na ipagpipray mo na hindi siya makulong. Ay kung nagnakaw talaga siya, hindi ba? Sagutin na lang niya kasi. Hindi ba? Sagutin na niya at huwag sanang isagot na pinupolitika lang. Ay, wala namang sagot dun eh. Hindi ba? Walang sagot dun eh. Kung ang sagot lang nila, katulad ni Sarah, ay pinupolitika lang ako, ay wala yan. Paano mong ipagpipray yan? Ay mga politiko po kayo eh. Siyempre, ang kalaban nyo, mga politiko din. Hindi ba? Ay pero ito ngayon, ito kay Sara Duterte ay mga civil society po eh. Hindi po mga politiko yan eh. Paano mong sasabihin na pinupolitika lang kayo? Hindi po, mga taong bayan po. At pati rin ito kay Bong Revilla. Ulitin ko lang The Holy Spirit help us in our weaknesses. And we do not know what to pray or how to pray. But the Holy Spirit intercedes for us in groaning we cannot express. Ayan po, hindi natin mabanggit yung kataga. Hindi natin alam nga eh. Siguro nakakita na kayo ng tao na nasaktan o namatayan o namimighati. Hindi makapagsalita yan eh. Umuungol lang po yan. Yan po ang ibig sabihin yan. In groanings we cannot express ang nagkakaintindihan lang yung Holy Spirit at saka yung Espiritu natin kung ikaw ay born again. Pero pag ikaw ay hindi born again, paano yan? Hindi ka nga lalapitan ng Holy Spirit eh. Lalayo sa iyo ang Holy Spirit kung hindi ka malinis. Lumalayo po ang Holy Spirit eh. Pero pag ikaw ay malinis, pag ikaw ay nagsisi na, ay medyo lumalapit ang Holy Spirit. Kinokontrol ka ng Holy Spirit. Ay, kaya nga ito nakasulat, we do not know how to pray and what to pray or how to pray. But the Holy Spirit teaches us or intercedes for us. Isa siya in our own behalf, siya ang tumutulong sa atin para makipag-usap sa Ama. Ayan po. Hindi ba? Ngayon ay paano mo ngang ipapanalangin ang tao na ganyan? At yun nga, si Sara Duterte nagpapasalamat siya dahil pinapanalangin daw ng mga tao ang kanyang ama. Hindi ba? Ay paano ang ipapanalangin niya ng mga tao Sinabihan niya na ang Diyos ay who is this stupid God? Hindi ba? Hindi tatalab kahit na manalangin yung mga tao na hindi in line doon sa will ng Diyos. Wala rin Yun po ang sinasabi ko dito. Pero ito ang napaka
gandang example na about prayer, hindi ba? We do not know how to pray. Yan po at yung nga sinasabi ko, sagrado po yan. Opo. Kailangan ay malinis o malinis ka. Walang bahid na politika o paninira kung magpe-pray ka. Ayan po. Ayan nga kasi nga tinutulungan po tayo ng Holy Spirit eh. The Holy Spirit intercedes for us. Ayan po. In groanings, kahit na yung masaya na tao, hindi ba kung minsan nagpapasalamat tayo sa Panginoon, hindi ba? Pumapalakpak tayo, sumasayaw tayo, kumakanta tayo, na kung minsan ay nakakapagbitaw tayo ng salita na hindi na natin naiintindihan kasi nga masaya tayo. Hindi ba? At ganun din kung tayo ay namimighati. Hindi ba? Usually kung tayo ay inapi, hindi ba? O tayo ay wala na tayong pag-asa, hindi ba? Ayan po hindi ba? Pero kung ang tao po ay ganyan sa mga politiko na iniisip nila na sila ang pinakamakapangyarihan, hindi ba? Na sila ang pinakasikat, hindi ba? Na walang pwedeng maghari-harian dito, ako lang. Yun ang iniisip nila. Ay paano ngang lalapit sila sa Panginoon yan Hindi nga Ang sasabihin lang yan, pinopolitika lang ako. Kaya nga walang prayer dyan. Hindi ba? At ang una ko kanina ay yung unang verse, hindi ba? Yung i-confess yung kasalanan hindi ba? Pangalawa ay according to the will of God kung mag-pray tayo. Pangatlo, kailangan may faith tayo, hindi ba? Pinili ko po ito para sunod-sunod at itong pangwakas, hindi natin alam ito. Ako nga hindi ko alam ito Hindi naman itinuturo ito sa simbahan Pero sa born again, mayroong pagkakataon na itinuturo ito. Ano ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Ayan po, hindi ba? At palagay ko naman po ay maliwanag na naipaliwanag ko na hindi basta-basta nag-pray. Opo. At hindi tatalab ang mga prayer kung hindi ka malinis. At kung hindi ka naman malinis, ay hindi ka pagbibigyan ng Panginoon. Ayan po, para maintindihan lang po natin. Hindi po paramihan yan. Hindi paramihan na nagpre-pray. Kung hindi, kung ikaw ay kahabagan ng Diyos, ayan po, sa pamamagitan nga ng prayers na hindi mo na nga masambit dahil nga ay hindi nga natin alam ang salita ng Panginoon po Baka yung groaning na yan, yun yung salita ng Panginoon. Sa pagkaintindi ko po naiintindihan po yun ng Panginoon. Opo. Hindi ba? Ang dami ko na po na nakita na ganyan. Opo, ang dami na. Simula nung bata ako na umuusal na mga salita na hindi ko maintindihan. Pero yun ay namimighati sila o inapi sila o kinamkam yung lupa nila o kaya ay namatayan sila. Ganun po yan. Opo. O kaya ay iniwan sila ng kanilang mahal sa buhay. Anong tawag doon? May kalaguyo. Ayan po. Iyan ay talagang ganun po ang buhay hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po at sana po sa ating pagdiskusyon, mga kababayan, mga minamahal, ay may natutunan po tayo na wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.